Arestado ang isang suspect sa pang-hold up sa Maynila. Aminado siyang target nila ng kasabwat niya ang mga Indian national na naniningil ng pautang. Balitang hatid ni Jomar Presto, exclusive. Aakalain mong mga customer sa isang karinderya sa Binondo, Maynila ang dalawang lalaking ito. Pero na-hold up na pala nila ang isang Indian national na naniningil ng kanyang pautang sa bahagi ng Soler. Sa kuha namang ito, nahagip din ng mga sospek na tinangka namang manghablot mula sa isang jeep sa bahagi ng Masangkay. Naudlot ang kanilang plano dahil may pulis na nagbabantay sa lugar. Agad namang namukhaan ang mga sospek matapos nilang tanggalin ang kanilang helmet para mananghalian. Kalaunan, nahuli ng pulisya ang angkas na nagpaputok pa raw ng baril sa bahagi ng Soler. Katatapos lang daw nila noon mang-hold up na magkaroon ng komosyon kaya nagpaputok ang sospek bago sila tumakbo ng kanyang kasabwat. Mag-review kaagad sila ng mga CCTVs natin at doon nakita nila nag-fit yung description. Mismo nga yung jacket na suot-suot siya nung nahuli siya, yun pa yung suot niya habang sila ay nang-hold up. Nakuha sa sospek ang isang hindi lisensyadong baril at isang motorsiklo na nakaw din pala ayon sa pulisya. Yung motorsiklo na dala niya ay kinarnap din niya. Pagkatapos niyang hold upin ang isang babaeng nagpapautang din sometime April sa may Barangay Olympia sa Makati. Napasugod naman sa tanggapan ng pulisya ang may-ari ng motor na tinangay ng mga sospek noon. May lumapit po dalawang lalaki. Dalawa. Oo. Nung siya po nasa likod ko, nung isa, sinabi sa akin, labas mong pera, may baril ako, kagalaw. Tapos pag binigay ko sa pera, kinuha niya pati sinisi ng motor. Bukod sa Metro Manila, sangkot din daw ang mga sospek sa mga holdapan sa iba pang karatig lalawigan. Ang karaniwan daw nilang target, mga Indian national na nagpapautang. Nag-iikot po kami. Pag may nakita kaming Bombay, titingnan namin kung maniningil na po siya. Pag naniningil na po siya, doon po, lalapitan na po nung kasama ko. Tapos sasabihan ko na, huwag kang papalag, papatayin kita. Nagsisisi naman daw siya sa kanyang nagawa. Napasama lang po ako sa yung taong nakasama ko sa loob. Siyempre po, kwento niyo sa akin, medyo maganda raw po yung ano doon, kaya napasabak po. Ayon sa MPD, nakatakdang maharap sa patong-patong na reklamo ang sospek, kabilang na ang alarm and scandal, paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, robbery hold-up at carnapping. Tinutugis pa ang kanyang kasabwat na tukoy na raw ang pagkakakilanlan. Inihikayat ng pulisya ang iba pang nabiktima ng sospek na magtungo sa kanilang tanggapan para maghain ng karagdagang reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabalot ng takot ang mga residente dahil sa pananalasa ng buhawi sa Barangay Asin East, Malasique, Pangasinan. Sa cellphone video, makikitang tulong-tulong ang ilang lalaki na hawakan ng glass door ng isang gusali para hindi mabuksan o matangay ng malakas na hangin. Halos 1 minuto nagtagal ang paghagupit ng buhawi. 6 na bahay ang nasira. Isa sa mga yan natanggalan ng bubong at dingding at nagkalat ang mga gamit. Ang apektadong pamilya nakikitira muna sa ngayon sa kamag-anak. Ilang puno rin ang nabuwal. Ang buhawi ay ilan lang sa mga pilirong dala ng severe thunderstorm. Mainit man muli ang mararanasang panahon sa mga sandaling ito sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Pangasinan at ang Metro Manila, posible pa rin ang mga thunderstorm mamayang hapon o gabi. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari rin magdulot ng baha o landslide. Kaya maging alerto mga kapuso. Easterlies naman ang mga magbibigay ngayong araw ng mataas na tsansa ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ayon po sa Pag-asa. Wala namang direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa ang bagong bagyo sa Pacific Ocean. Isa itong tropical storm at may international name na Shanshan. Mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. 9 na bahay ang nasunog sa isang barangay sa Quezon City kaninang hating gabi. Balitang hatid ni James Agustin. Ang laki no! Ganito kalaki ang apoy na gumising sa mga residente ng Yusafe Road sa Barangay Holy Spirit, Quezon City pasado hating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma.
Nasa siyam na fire truck nilang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Tumagal ng halos 30 minuto bago tuluyang naapula ang apoy. Kwento ng residenteng si June, nagulat na lang sila paggising na malaki na ang apoy. Kaunting gamit at damit lang daw ang kanilang naisalba. Nagsigawan sila ng sunog. Pero pagtingin po namin malaki na, kaya wala na kami pagkakataon na inuna na lang po yung mga bata. Kasi may mga bata dyan, may mga nang nailabas po. Laking pasasalamat nila, naligtas silang 7 magkakaanak. Ganun po talaga sir, mahirap pa na wala tayong magawa dahil importante hindi po tayo nasugatan. Ang residente namang si Michael nagtamo ng sugat sa kanyang talampakan. Tumalon siya kasama ang kanyang mag-ina mula sa bintana ng nasusunog nilang bahay. Wala silang nailigtas na isang gamit. May sumisigaw po na sunog po. Pagbukas po ng pinto ng asawa ko, nandun na po yung apoy. Tapos sabay, yung anak ko po, hinalbot ko. Sabay sila, tinalong ko po sila sa bintana ko. Ayon sa mga taga-barangay, abot sa 9 na bahay ang nasunog. Apektado ang 12 pamilya. Pansamantala silang tumutuloy sa covered court ng barangay, kung saan nagtayo ng modular tents. Iniimbisigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakamonitor ang Quezon City LGU sa 41 close contacts ng lalaking nagpositibo sa Mpox o monkeypox. Ang World Health Organization naman, hindi inirekomenda sa ngayon na magkaroon ng mass vaccination kontra rito. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Dalawang establishmento sa Quezon City ang tinututukan ngayon matapos matukoy na pinuntahan ito ng 33 taong gulang na lalaking nahawahan ng Mpox. Matapos lagnatin ang lalaki noong August 8, nagpunta raw ito noong August 11 sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue para umano magpamasahe. August 15 naman ang magpatingin siya sa isang dermatology clinic sa lungsod. Sa assessment ng doktor, nakitaan din ng pasyente ng skin lesions sa mukha, braso, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Noong linggo, lumabas na positive ang specimen at positive siya for Mpox. Kailangan to ng intimate close contact, prolonged intimate close contact para ka mahawa. 41 close contact ang binabantayan. 10 rito, tauhan ng spa. 27 kliyente ng spa. 4 na iba pa ang posibleng nakasalamuha rin niya. 28 sa mga close contact naka-quarantine hanggang September 1 at maituturing na type 1 o mas mataas ang tsansang mahawa. Ipinasara ang spa dahil expired ng mayor's permit at wala ring sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung masahista na nag-handle doon sa pasyente and also yung mga clients na na-expose doon sa case natin. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, araw-araw minomonitor ang kondisyon ng mga close contacts ng pasyente. Mahalaga raw na ma-detect na maaga ang mga magkakaroon ng sintomas para ma-isolate at maiwasan ang pagkalat ng Mpox. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagbabantay kontra Mpox, partikular sa mga vulnerable o madaling mahawa na sektor. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa sintomas ng Mpox ang skin lesions, lagnat, rashes, pananakit ng lalamunan, ulo, likod at kalamnan at pamamaga ng lymph nodes. Nitong Hunyo, 26 na bansa ang nagdeklara ng halos 1,000 bagong kaso ng Mpox, pinakamarami sa Democratic Republic of the Congo sa Africa. Noong nakaraang linggo, nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang WHO kasunod ng pag-usbong ng bagong strain ng Mpox na Clade 1b na mas madali raw kumalat sa pamamagitan ng madalas na close contact. Sinabi ng DOH na lumang variant ng virus ang kaso ng Mpox sa Pilipinas ngayon. Hindi kasing nakakaalarma gaya ng Clade 1b. Mpox is not the new COVID. Regardless of whether it's Mpox Clade 1 behind the ongoing outbreak in East Central Africa or Mpox Clade 2 behind the 2022 outbreak that initially impacted Europe and has continued to circulate in Europe since.
Hindi rin inirerekomenda sa ngayon ng WHO ang mass vaccination laban sa Mpox. Mga at risk lang ang inirerekomendang bakunahan gaya ng mga close contact. Wala pang available na vaccine sa atin. No? Kahit ang mga karating bansa natin ay hirapan tayo kumuha ng vaccine. Kung walang bakuna, kailangan ma-detect natin na maaga ang mga cases, no? Para ma-isolate, ma-quarantine ang mga close contact. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.